Actually, hindi na yan makontrol ngayon ng mga DOA kung mag-increase man bawat litro ang mga gasoline station. It is because wala talaga supply unless the DOA will prepare the price protection sa mga gasolinahan. At saka, prepare din sila na dapat may mga consistent supply sa bawat gasolina. So that was the time na pwede sila magsabi na huwag itaas ang presyo. At the same time, wala nang dumarating na order from Middle East. So alam din nila na hanggang April 15 na lang ang fuel ng Pilipinas. So yun na lang. No. Wala na yun. Yun talaga. Wala tayong magagawa kasi wala tayong supply sa Pilipinas unless mag-allow ang Brunei at saka Malaysia. Mag-allow tayo magdala dito ang Brunei at saka Malaysia, possible ano tayo. Pwedeng bumaba yung fuel. Pero let's say for example, masettle na ang sigalot sa Middle East. Aabot pa yan ng buwan bago mag-roll back ang fuel. Kasi matagal pa yan ang loading from Philippines to Middle East or from Middle East papunta sa Pilipinas. So doon pa lang tayo magkakaroon ng mga konting rollback. As of now, nawala talaga. Yes. Hindi ba kayo naiinggit na mas matalino yung gasoline boy kesa sa mga congressman natin, lalong-lalo na kay Kamanggogoyo? Alam niya yung konsepto ng supply and demand at alam niya na ang makakapagpa-stable lang ng presyo ng langis, magkaroon din tayo ng stable na supply ng langis. Hindi yung mga kagaya na nirarali na sa kalsada na excise tax, so on and so forth. That's a temporary. Baka nga wala pang 1 linggo yan eh. Oh. Filipinos hate intellectual. Dahil hindi nila matanggap na kung ano yung alam nila is not going to cut it para makisali sa diskusyon ng matatanda at umupo at mag-ambag ng solusyon doon sa problema. But they still want to feel worthy. Kaya nga, ang madalas na ginagawa nila they fake yung pagiging intellectual nila using ad hominem, using logical fallacies, para lang ma-feel nila sa mga sarili nila, ay, may silbi pala yung mga pinagsasabi ko. Yun lang. But in reality, wala namang ambag yung mga pinagsasabi nila. Siguro para sa grupo nila na ganun yung values, kababawan, kamangmangan, na puro egotistical. So, nakakalungkot lang na marami pa sana tayong ganung klaseng tao. But because we are so anti-intellectual, we prevent those people. Diba? Oh, yung katulad nung Bonjing na nagsabi na wag na daw mag-college, sayang naman. He just gave one of the best and easiest explanation kung bakit mataas ang petrolyo. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.